Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Akala nyo alam na nyo ang sagot? China. Dahil sa South China Sea. Dahil sa West Philippine Sea. Dahil sa Panatag Shoal. At oo, hindi naman totally mali. Pero mga kababayan, mas malaki ang laro kaysa sa inaakala ninyo. Kung China lang talaga ang problema, bakit F-16 ang pinili ng Pilipinas? Bakit hindi Swedish? Bakit hindi French? At bakit may $500 milyong na bigay ang Amerika bago pa man pumirma ang Pilipinas ng kontrata? Ang sagot, hindi lang China ang usapan dito. Noong Abril 1, 2025, ilang araw lang matapos bumisita sa Pilipinas ang bagong US Defense Secretary na si Pete Hegseth, biglang inaprubahan ng US State Department ang isang napakalaking arms sale. F-16 Block 70/72 fighter jets, 240 AIM, 120 air-to-air missiles, sniper targeting pods, advanced radar systems, kabuang halaga, humigit kumulang $5.58 bilyong. Para sa konteksto, ang buong defense budget ng Pilipinas sa isang taon, nasa $9 bilyong lang. Ibig sabihin, kalahati ng budget napunta sa eroplano. Hindi ba kayo nagtataka? At mas lalong nagiging kakaiba ang lahat kapag nalaman ninyo ito. Ang Pilipinas ang unang bansa sa Asia na binisita ni Hegseth. Hindi Japan, hindi South Korea, Pilipinas. At malinaw, hindi tayo ang target audience ng mensaheng iyon. Para maintindihan ang totoong dahilan, kailangan nating pag-usapan ang EEDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa simpleng salita, pinapayagan nito ang US military na gumamit ng mga base sa Pilipinas. Hindi permanenteng base, pero pwede silang magpreposisyon ng kagamitan, magtayo ng runway, mag-imbak ng fuel at armas. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, siyam na DCA sites na ang aprobado. At ito ang critical part na madalas hindi binibigyang pansin. 3 sa 4 na bagong sites ay nasa Hilagang Luzon, Camilo Ocias Naval Base, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz, Isabela, Lalo Airport, Cagayan. Tanong, bakit Cagayan? Bakit Isabela? Walang reef dispute doon. Walang Chinese warship na inaagawan ng teritoryo. Pero nandoon ang Luzon Strait, isa sa pinaka-estratehikong daanan sa buong mundo. Ito ang pinaka-direktang ruta kung sakaling magkaroon ng krisis sa Taiwan. Ayon sa mga analysis ng RAND Corporation at Foreign Policy Research Institute, ang mga base sa Hilagang Luzon ay magbibigay sa Amerika ng kakayahang mag-operate ng mas malapit, mas mabilis. Kaya balik tayo sa tanong. Kung South China Sea lang ang problema, bakit nasa Hilagang Luzon ang focus? Oo, maraming option ang Pilipinas. Gripen ng Sweden, mas mura. Rafale ng France, world class. FA-50 ng Korea, meron na tayo. Pero iisa ang itinulak ng Estados Unidos, F-16 Viper. Bakit? Interoperability. Sa military terms, ibig sabihin nito, ang eroplano mo, piloto mo, missiles mo, at sistema mo. Kayang makipag-operate ng seamless sa kaalyado mo. Ang F-16 ang backbone ng US Air Force. Dito nakabase ang training systems, combat doctrine, missiles at communications. Kung magkaroon ng krisis sa Taiwan at kailangang mag-operate sa iisang himpapawid ang PAF at USAF. Mas madali kung pareho ang platform, parehong missiles, parehong radar logic, parehong training environment. Hindi ito coincidence, ito ay disenyo. Noong Hulyo 2024, bago pa man opisyal ang F-16 deal, nagbigay ang Amerika ng $500 milyong sa Pilipinas, hindi utang. Grant. Pagkatapos, noong Marso 2025, nag-announce si Hegseth ng karagdagang US deployments, kasama ang NMISIS anti-ship missile systems at unmanned platforms para sa balikatan.
4 na araw lang ang lumipas. Approved ang F-16 deal. At ito ang pinaka-interesting. Noong Nobyembre 2025, may rekomendasyon mula sa isang US Congressional Commission na payagan ang Taiwan na tumulong magpondo ng improvement sa EDCA sites, hindi direkta. Dadaan sa US systems para may political cover pero malinaw ang direksyon. Unang-una, ang Pilipinas ay kritikal sa anumang Taiwan scenario. Walang ibang bansa sa Indo-Pacific ang may ganitong lokasyon. Pangalawa, ang F-16 deal ay hindi lang armas. Ito ay signal na handa ang Pilipinas mag-operate sa loob ng mas malaking Pacific strategy. At nang hindi na ito pinagtatabuyan sa sariling teritoryo na siyang ginagawa sa atin ngayon ng China. Pangatlo, oo, lumalakas ang kakayahan natin, pero may kaakibat itong obligasyon at papel sa mas malawak na laban. Subalit kung ito naman ay nakakatulong upang mapalakas ang ating depensa, bakit hindi? Hindi lang ito tungkol sa paglipad ng piloto sa cockpit ng F-16. Ito ay tungkol sa kung saan tayo nakapwesto sa kasaysayan. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng malalim pero malinaw na paliwanag, mag-like, mag-subscribe, at maaari mo rin itong i-share nang marami ang makakaalam sa mga ganitong klaseng usapin. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kita-kits sa mga susunod pang mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.